yung isang comment doon na tumatak talaga sa isipan ko mga kachika. May nagsabi kasing bilang atleta, idol ka. Pero bilang anak, kadiri ka. Kaya for me sana si Chloe, siya yung nag-adjust. Dapat hindi siya nakipag-compete. Kasi kung talagang mahal ni Chloe si Kaloy, dapat mahal niya rin yung magulang ni Kaloy. Mahal niya rin yung pamilya. Magandang araw mga kachika. Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. Inuulan ngayon ng pambababash ang two-time gold medalist na si Carlos Yulo dahil sa kanyang ginawang recent statement laban naman sa mga ginawang patutsada sa kanya ng kanyang ina na si Angelica Yulo. Ngayon mga kachika, madami akong nabasa ng mga hindi magagandang komento laban kay Kaloy. May mga nagsasabi na wala siyang utang na loob sa kanyang ina. May mga nagsasabi rin na mas pinahalagahan pa daw niya yung kanyang girlfriend kaysa sa kanyang pamilya. Pero yung isang comment doon na tumatak talaga sa isipan ko mga kachika, may nagsabi kasing bilang atleta, idol ka. Pero bilang anak, kadiri ka. Di ba mga kachika? Di ba parang napaka-unprofessional naman ng mga katagang yan? Ngayon, yung pangunahing dahilan kaya tumatanggap ngayon si Kaloy ng sandamukal na pambababash dahil nga dito sa ginawa niyang pagsasalita sa social media mga kachika. Kumbaga sinagot niya yung mga statement ng nanay niya dito daw sa TikTok, dito sa social media, habang yung girlfriend niya na tila isa sa mga punot dulo ng kanilang alitan nandoon pa sa likodan niya, nakapulupot daw sa kanya. Ngayon mga kachika, siguro marami sa inyo ang hindi sasang-ayon sa sasabihin ko. Pero ito para lang sa opinion ko, wala namang ginawang masama si Kaloy kung nagsalita man siya sa social media. Kasi nung moment na binanatan naman kasi siya at siniraan nung kanyang ina na si Angelica Yulo sa social media, he left him with no other choice but to respond on social media as well. Kasi gaano ba kayo kasigurado na kapag hindi nagsalita si Carlos Yulo, hindi na siya ibabash? Kasi mga kachika, sirang-sira na nga yung pangalan niya sa social media dahil sa nanay niya. Di ba nga, nung nakaraang interview lang ni Angelica, sinabi niya in public na yung anak niya daw na si Kaloy, inakusahan siyang isang magnanakaw. Di ba mga kachika, kumbaga doon pa lang sa point na yun, siyempre hindi na makakatulog yan si Kaloy Sa isip-isip niya, bakit ako sinisiraan nito? Tapos yung side of the story ko, hindi ko man lang naibahagi sa lahat. Ngayon mga kachika, medyo mahaba-haba itong full statement ni Kaloy. Kaya kung gusto nyo mapanood ng buo, meron akong separate na video para doon. Pero in summary mga kachika, yung binibigyan emphasis ni Kaloy dito nga sa video na ginawa niya, yung ginagawang pangunguha ng pera ng nanay niya kahit siya ay walang pahintulot. Yung principle po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. Kumbaga mga kachika, inuubos daw yung laman ng kanyang bank account Tapos siya naman hindi aware or hindi niya pinapayagan yun, nagugulat na lang daw siya, zero na. Di ba mga kachika, kumbaga yun dinisclose niya publicly. Ngayon may mga nababasa rin ako sa comment section na sinasabing ingrato daw itong si Kaloy, wala daw pagmamahal sa magulang, alam niyo wala daw utang na loob. Naku mga chika, from the first place kung bagay personal na opinion ko lang to. Para sa akin mga kachika, nasa lugar si Kaloy nung binobrought up niya mga kachika na gusto niyang itama yung maling ginagawa ng nanay niya. Yun nga yung pangunguha ng pera niya kahit na siya ay walang pahintulot. Ngayon para sa akin mga chika, kahit nanay o tatay mo pa yan, basta nakikita mo na meron silang maling ginagawa, pagsabihan mo, i-correct mo. Kasi nga 'di ba sabi nila, kapag mahal mo daw talaga ang isang tao, itatama mo yung maling ginagawa niya. Di ba mga chika, yun nga rin yung ginagawa ni Angelica, di ba? Kaya niya nga pinapakialaman si Kaloy dahil nakikita niya nga daw na mali daw yung ginagawa nung anak niya.
Yun lang din yung ginagawa ni Kaloy. Gusto niya nga daw itama mga kachika yung ginagawang pangungupit o pangunguha sa kanya nung nanay niya. Ang pinagkaiba lang, si Kaloy merong ebidensya na kinukupitan nga siya ng nanay niya. Habang yung nanay niya naman walang ebidensya mga kachika na si Chloe San Jose, yung girlfriend ni Kaloy, kinukupitan yung anak niya. Ngayon, speaking of girlfriend, meron ding sinabi dyan si Kaloy tungkol nga sa masama or pangit na pagtrato ni Angelica Yulo nung nanay niya doon sa kanyang girlfriend. Ngayon dito naman sa parting ito mga kachika, sa totoo lang feeling ko scripted na to Scripted in a way na lahat ng sinasabi dito ni Kaloy galing lang sa mga gustong sabihin din ni Chloe. Kasi piling ko mga kachika, yung mga statement na binitawan ni Kaloy, dapat si Chloe yung magsasabi dun Pero ang ginawa niya, sinabi niya lang na, Kaloy, ikaw na magsabi nito. Ayun, ang depensa dyan ni Kaloy, lumaki daw sa ibang kultura yung girlfriend niya. Kumbaga, hindi daw alam nung mga Pilipino yung kultura sa Australia. Kumbaga, hindi daw sila pamilyar. Kaya siguro, hindi siya nagugustuhan nung pamilya ni Kaloy, partikular na nung mama niya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. Pero para sa akin mga kajikan, kung ikaw ay dayuhan sa bansa, sa isang bansa, galing ka Australia, pupunta ka sa Pilipinas, di ba normal lang na ikaw yung mag-a-adapt, ikaw yung mag-a-adjust para sa doon sa pupuntahan mong lugar. Kagaya ni Chloe, kung bibisita siya sa pamilya ni Kaloy, dapat mga kachika siya yung mag-a-adjust para doon sa pamilya ni Kaloy, hindi yung pamilya ni Kaloy yung mag-a-adjust para sa kanya. Isang halimbawa dyan, kung nakita niya na si Kaloy ay nagmamano sa mga magulang niya, yung mga kapatid ni Kaloy nagmamano rin, tapos nalaman niya na yung pagmamano is sign of respect, di ba dapat magmano rin siya? Yung mga ganong kasimpleng bagay mga kachika, nakita niya yung lahat ng mga miyembro ng pamilya ay nagmamano dun sa lola at lolo. Dapat mga kachika tatanungin niya si Kaloy kung para saan ba yan? Sign of respect ba yan? O sige, magmamano rin ako. Yung mga ganong mindset mga kachika. Ngayon naisip ko, kaya siguro sinasabi nila na masama yung loob ng pamilya ni Kaloy dito kay Chloe. Kasi hindi nag-a-adjust si Chloe para dun sa pamilya niya. At syempre nakikita ko na rin dyan yung isang factor na selos. Syempre si nanay ni Kaloy, yung tatay niya, merong selos yan dun sa babae. In some way kasi mga kachika, naiisip nila na etong anak kong ito, ako nagpalaki dito, ako nagsakripisyo rito, ako yung gumawa ng lahat binigay ko dito. Mga kachika, parent instinct yan na talagang magsiselos yan doon sa bagong mamahalin ng kanyang anak. Siyempre diba after ng lahat ng sakripisyo ko rito, ngayon meron na siyang bagong mahal. Kaya for me sana si Chloe, siya yung nag-adjust. Dapat hindi siya nakipag-compete. Kasi kung talagang mahal ni Chloe si Kaloy, dapat mahal niya rin yung magulang ni Kaloy. Mahal niya rin yung pamilya. At sign ng respeto mga kachika, yung pag-a-adjust para makuha mo yung respeto rin ng mga magulang niya. Imbis nga na ganyan, depensa niya, lumaki daw siya sa ibang kultura, lumaki siya sa Australia, kaya hindi siya pamilyar or hindi niya ma-adapt yung kultura na meron tayong mga Pilipino. Pero sa huling parte ng statement ni Kaloy mga kachika, sinabi niya naman na napatawad niya na yung kanyang ina. Wala na siyang ibang sinabi bukod pa doon. Pero para sa akin mga kachika, kaya niya binitawan itong social media post na ito dahil hindi niya kayang kausapin pa yung kanyang inay privately or personally. Feeling ko mga kachika, wala pa siyang balak makipag-reconcile at feeling ko rin matagal na silang hindi nag-uusap ng nanay niya. Kaya ang ginawa niya para makipag-communicate, dinaan niya through social media kasi yung nanay niya mga kachika sa ganung way lang din na ibibigay yung gusto niyang sabihin kay Kaloy. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ilagay ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Chika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.